dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ikaw yung tulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, ang topic ko po ito ay binigyan ko po ng title na Tukso, Layuan Mo Ko. So, paano natin mapagtagumpayan ng tukso? Pangatawanan mo yan. Lalayo ka. Tanda mo, naka-record yan. May tatlong bagay akong sinabi na tatlong sanhi o pangyayari na nagiging dahilan ng tukso. Una nito yung wasak na tahanan. Wala sa kanta yun, ha? So, wasak na tahanan. Sabi nga, di ba? Ang sabi nga, walang pagsubok na dumating sa inyo na didinasan ng lahat ng tao. So, lahat tayo pala rito, may mga struggle sa buhay na hindi lang pala tayo nakakaranas, kundi mga marami tao. Maswerte nga tayo, nandito tayo sa simbahan, medyo may konting laban tayo kaysa doon sa labas na hindi nakakilala sa Panginoon. Amen. So, yun nga, hindi pala, naalala ko tuloy lang na yan na nung hindi pa po ako mananampalataya, ganyan po yun na sinusubok po talaga ako ng Panginoon na ang asawa ko po ay siyang po talagang mainit. Mainit talaga sa Panginoon. So, sinusubok ako ng Panginoon na Alam mo sa mainit. ako kasi ang tumata yung tukso, kumbaga. So, Mainit ka. ang isip ko kasi napakainit, ako naman napakalamig. So, siguro talaga inadya ng Panginoon na hindi matalo ng init ang lamig. So, siya ang nagdala sa akin dito sa church na maging mainit sa Panginoon. Hindi lang sa Pangalawang sanhi, yung pusong sugatan. Itong buhay na yan. Diba sa unang ko ito sinabi rin, kapag ang Diyos at hindi niya kayo tulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Alam ng Diyos kung gano'n talaga tayo katatag. Alam ng Diyos kung hanggang saan yung katatagan natin pagdating sa tukso. So, dito, lagi ko pong pinapasto na dumating po yung punto na pinapili po ko lang miss ko kung kay Pacquiao ba o siya. Diyan po talaga nananay yung tukso noon na meron pa kayong time ng pagbabago, nagbabago na ako eh. Pero ang sinasabi ng mga nasa paligid ko, 1 linggo lang yan, 2 linggo lang yan, babalik din sa dati yan. So, na-challenge po ko ron na kailangan pahawakan ko yung pagkakilala ko sa Panginoon. So, yun nga, yung dating nanginginom ako na pinapili ako ng miss ko dumating sa punto na Pacquiao ba o siya. Kasi oras ng simba, mga laban ni Pacquiao po Sunday. So, pagka masarap pumunod, di ba, pagka live ng Pacquiao. So, dumating po yun na, magsisimba ka ba o manonood ka ng Pacquiao? Ang bilis ko po sumagot, manonood ako ng Pacquiao. Yun po yung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Pero nung makakilala po ako sa Panginoon, pinapili yan naman ako niyan, Pacquiao ba o ako? Ikaw na, siyempre. Bakit? Bakit? Yun ang tanong eh, bakit? Na-miss? Na-miss? Hindi, ayun lang. Bakit daw siya na pinipili ko? Ang isang sagot ko lang daw dyan, kasi may replay na. Sa replay na lang ako manonood at hindi na ilan. Yung pala yun. Akala ko May ikaw Pacquiao talaga. pa rin. Kasama pa rin si Pacquiao. Yung pangatlong sanhi ko, pangatlong sanhi na tukso. Yung matang lumuluha. Wow. Inspired. Dito nga talaga. G, your hair? Eh sinasabi naman dito sa mga boyfriend, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpagtagumpayan yun. Talagang, there were times na talaga dumating sa atin yung pagsubok. Pero talagang, inadya talaga ng Panginoon na maging matatag tayo upang hindi tayo basta-basta bumigay sa mga ganyang pangungutya. So, dito ko naiisip yung kasabihan na prayers make us stronger in times of difficulties. Wow. Amen. So, yan. Ano daw? Ano? Ano daw? Sinipilihan. Prayers makes us stronger in times of difficulty. So, yeah. Dito rin nabigyan ako ng challenge talaga sa buhay ko. Yung, nakita ko po sa misis ko yung talagang, yung luha niya, iyak niya, sinasabi kasi ng mga kakilala niya, bago daw nila yayain o dalhin sa church yung mga tao sa paligid niya, unahin niya muna ang asawa niya. So, gaano kasakit yung para sa isang mag-asawa na ikaw, napakainit mo tapos ang kapartner mo is malamig. So, doon rin, na-challenge din ako na
bakit nga ba hindi ko pangatawanan yung kung gaano kainit ang misis ko, dapat ganun din ako. Ako pa tong lalaki, ako pa tong nagiging mahina. So, yun. Challenge po sa akin yung kaya kahit sa anong tukso na, huwag ka na magsimba, mababago pa rin. So, baliwala na po sa akin yun. So, yun po, challenges po talaga. So, paano ba talaga natin magpatutumpayan ang tukso? Sa akin, sa tutulan dyan is prayer and devotion. Yun lamang po, talagang kailangan lang po natin talagang magbulay-bulay ng salita ng Panginoon na magiging sandata natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Ang ingay sa likod, Nora, sawayin mo. Yan. So, kaya, Yan, yan, yan. Yung maingay. sa May conclusion- leon. Sa conclusion, huwag natin hayaang magibago ang tukso sa ating buhay. Sa halip, labanan natin ito at sa mapagtagumpayan natin ito sapagkat may Kristo tayo sa ating mga puso. Amen. At ang application, siyempre application. Patuloy na magpagamit tayo sa Panginoon upang hindi manalig ang tukso sa ating buhay. Manaig. Amen. So, sa magtatapos, feed your faith daily.